Check it out. Yo, panibagong episode na naman ng Check It Out. Welcome nga pala dito sa podcast namin. Ako nga pala si Melo. LL Gustav, Gero Boys. Frosty from V8, Swaga Boys. Yon, welcome kayo lahat dito sa aming podcast. So, Maraming salamat nga pala. Syempre, 1116 Coffee para sa ice coffee namin ngayong gabi. yup. Shoutout Gero Boys Club, shoutout Ars Visual. Shoutout nga pala syempre kay MC Louie of Homart Finest. Yan, baka meron pa kayong isi-shoutout. Swaga Boys, Saint Gang. Tsaka Yun. sa Ghetto Boys. Yon. Bale, ano ba? Kamusta? Kamusta yung mga yung mga latest na ganap nyo itong mga nakaraan? Ako, ayos lang. Nakaraan nag-record kami, tas ngayong 24, shoot kami ng music video sa Maynila. Yon. Abangan yung ilalabas namin, type shit, subscribe kayo sa channel namin. Ipa-flash namin yan dito sa screen para makita nyo, mas malinaw, tsaka hindi kayo maliligaw kung anong isi-search nyo. Yeah. Yo, okay lang naman. Ganun pa rin. Ikaw, bilang ikaw yung pinakabata. Hawak. Yan. Ano bang mga ganap mo? Ninja lang, ganun. Hustler lang. Sa school, syempre. Ayun, nag-aaral pa rin ako. Pinagsasabay ko lahat. Diba? Kamusta naman yung mga grades natin dyan? Ayun, palakol. Okay lang yan, basta Pero hindi pasado bumabagsak. lahat. Basta hindi Pasado bumabagsak. Hindi naman importante kung mataas eh. Importante mararaos mo yan. Kasama Ikaw. pa rin hustling. Baliktad. Yan. Kasama pa rin hustling, tangin ng yan. Makikita mo naman din sa mga may sa akin, nakapalo kayo sa akin, makikita niyo yung ginagalawan ko. Bali, ipa-flash namin dyan yung mga social media accounts nilang dalawa. Makikita nyo dyan. Tsaka madalas nyo nga pala kaming makikita na magkakasama kasi marami pa kaming episode na gaganapin. Tsaka sa mga sa mga gustong mag-sponsor, yung mga upcoming sponsorships, mga gustong magpo-promote, Yup. PM lang kayo sa page or kahit sino sa aming tatlo para direkta nyo kaming makakausap. Slide. Maayos natin yung transaksyon. Ayun lang, ano bang mga nyo ngayon, mga vision nyo ngayon? Matatapos na kasi yung taon eh. Ano ba yung mga natitiran yung vision bago matapos yung taon? Ako? Vision ko, sana makapaglabas kami ng mixtape bago matapos ng taon. Or kahit next year. Oo, maganda pang bungad yun. Oo, next year, kahit unang mixtape, dahil wala pa kaming mixtape, ang dami na naming nare-release. Diba? Sana makagawa kami ng mixtape and Spotify, yun. Oh, yan, mabisa Makapaglapag yan. kami sa Spotify. Ano yan ngayon, mas mainit yung Spotify ngayon para sa mga new school. Ayun. Vision ko. Tingin ko magiging okay naman kung di ka tatama rin, di ba? Oo naman. Nadadaan naman yan sa paunti-unting sipag. Hindi naman kailangan lagi kang masipag eh. Dahil minsan may mga araw na nakakatamad talaga. Galawan lang natin lagi para maging okay yung binivision natin. Oo. Yun ba? Ano pa ba? Sa mga event, may mga lalapagan ba kayo mga event ngayon? O sa 8 bar. Lalapag kami. Saan yan? Alam ko yung 8 bar sa yan eh. Dito sa Congressional Extension. Medyo mahirap lang pumunta ron guys. Kasi dun eh. Walang ruta ng jeep. Pwede kayo mag-grab na lang. Line up tayo ng tropa eh. Maraming naka-line up dun. Nakita kami. Mga tropa rin dun. 595 Music kasama natin. Ikaw, may mga lalapagan ka ba ngayon? Ako, lalapagan na event. Walang nakakatagos na organizer sa akin, lalo yung mga kupal na organizer. Marami nga Kilala yan. niyo yun. Marami. Kilala niyo kung sino kayo, di ba? Tsaka lately, may mga nakikita ko sa Facebook Mismo. Yung Papatigiling ka. men. Isipin mo yung... Hindi, siguro, wala kasi tayo dun sa sitwasyon eh. Kaya medyo mahirap manghusga eh. Baka naman kaya nagkaganon, dahil baka mamaya nakakaapat na kanta na yung totoo. ginawa nila yun. Pero kung gusto nyo kami palabagin ng event, Gero Boys Club, Yun. alam niyo yun, pwede rin kaming ng photoshoot. Yan. Pwede kayong lumapit sa amin, di ba? Kay Ars. Yup. Ars Visual. Ilalagay namin sa comment section or dyan sa description sa YouTube yung mga link ng social media accounts nila para direkta nyo silang makakausap. Mahusay din yan si Ars. Yan, magaling din magmata sa mga sa mga reels. Nakikita ko yung mga editing niyan. Bali yung sa mga susunod pa, pagpasok ng taon, ano bang nasisilip nyo ron? Yung mga gusto nyong gawin pagpasok ng taon? Ayun, rat-rat talaga. Kasi nitong 2025, halos
2 o 3 music video lang yata yung nalabas Yun. namin sa... Buti pa kayo. Sobrang busy. Pero diba, sobrang busy. Pero next year, sana makapaglapag kami ng Kayo din, di ba? May music video rin mixtape. kayo eh. Wala pa eh. Abangan nyo rin yung Spotify namin. Yan. Then, music video. Ayun, next year. Process nyo yan. Pagka may mga tanong kayo, pwede ko kayo matulungan dyan. Sabay. So, magkakaroon din kami ng bagong page na Visionary, di ba? Yan. Sa mga gusto, ayun, kagaya nga sinabi ko kanina, sa mga gustong magpa-shoot. I-ano natin yan, ipa-flash natin lahat yan. Yung mga future plans nila, social media links. Para hindi kayo maliligaw kasi baka mamaya iba makausap nyo, ma-scam pa kayo. Ikaw, next year. Ako, since okay naman yung mga nangyayari sa mga ginagawa ko, uulitin ko pa rin. Anong uulitin? Sumablay, di ba? Huwag ka lang magre-repeat ha. Repeat sa school, no? Hindi, wag. Ano yun. Yun lang iiwasan nyo kasi matatagalan kayo eh. Sayang din yung isang taon. Sayang oras. Oo. Sayang baon. Oo, syempre. Yun na nga lang yung pinakamahalaga dyan eh. Ganun pa rin. Galaw-galaw, di ba? Ako may palabas ako mixtape. Ready to release na. May konti na lang na minamaster dun sa mga kanta. Tapos, bago matapos tong taon kasi na yun eh, parang regalo ko na rin sa sarili ko yun. 6 na kanta lang yun, 360 degrees mixtape. Yan, abangan yan. Itong December, hindi na yan naabutin ng next year kasi next year, magpa-punch ako ng kanta eh. Isa or dalawang kanta kada buwan. Yun yung bala ko next year. Pero, yun nga, medyo nahihirapan ako. Syempre, matagal na rin akong solo artist talaga. Kaya medyo struggle. Pero kaya naman, naman yan, na may mga bagong connections naman tayo na nakakausap, na mga willing sumuporta. At yun, kahit pa paano, yung mga dati natin nakakasama, minsan nasuporta pa rin, pero madalas hindi na rin. Pero okay lang dahil ganun naman talaga. Hindi naman lahat yan makakasama mo sa haba ng biyahe. Ako, may tanong ako. Anong tingin nyo sa sa hip-hop scene dito sa Novaliches, around Novaliches? Ikaw, bilang ikaw ang pinaka-new school dito. Youngins. Young kids, no? Oo. Ayan, galingan nyo palagi, Yung mga yung mga napapansin mo dito sa hip-hop dito sa Novaliches, syempre, makikita mo sa Facebook yan. Daming malakas dito. Parang pag narinig mo sila, parang tatamarin ka mag-rap. Parang ganun eh. Hindi, dapat gaganahan ka rin. Rin yan. Gaganahan ka, syempre. Dapat yung competitive mo, hindi In a dapat good di yan way. nawawala. Yep, in a good way. Ako, tingin ko, ang dami talagang malalakas. Di na ako magbabanggit ng pangalan. Pero kilala nila Para kung sino maging yung fair mga na rin. sound trip ko talagang local dito sa Novaliches. Local lang talaga. Pero pukin ng ina. Shit. Dito, malakas dito sa Novaliches dahil bawat kanto ata dito ngayon may nag-rap na Tsaka eh. yung mga patagos na talaga ng mga dito sa Novaliches. Ang lang talaga dito sa atin, bilang ako, matagal na rin, ang napapansin ko talaga dito, malakas yung hip-hop, pero kulang sa band eh. Kulang dun sa mga tipong event na pagsasama-sama. Dahil meron kasing ibang organizer dito tsaka ibang hip-hop group na may mga gap din talaga sa isa't isa. Totoo. Siguro, pag nagsama-sama sa event, Mas malakas talaga. pwede naman siguro maiwasan kung ano man yung mga issue nila sa isa't isa. Basta, punta lang kayo doon, mag-perform kayo, magsama kayo ng mga tropa. Tsaka yun lang. Iisipin mo kasi yung fusion pag nagsama talaga yung mga malalakas dito eh. Oo. Diba? Tsaka Talagang iba yung dating. ang kulang kasi din dito sa atin, kulang tayo sa venue. Venue. Sa venue talaga na Around makakapag-accommodate ng ng 100. Oo, kasi lakas katao. ng event dito eh. Lakas talaga ng... Yung iba kasing venue dito, 50 persons lang or 60. Kadalasan tayuan na eh. Napupuno na talaga. Oo, tayuan na, napupuno na siya. Kaya isa yun sa nakikita kong kulang dito. Pero sana yung mga future investors na papasok dito, yan, mas maganda-gandang venue. Tsaka mas maluwag para sa mga event ng hip-hop. Totoo. Yun lang. Tsaka yan. May na rin kasi, marami na rin kasing gang dito eh. Totoo. So, syempre, may mga kanya-kanya silang agenda, may mga kanya-kanyang event ng ganitong gang, iba-iba eh. Pero may mga event ako nakikita na nagsama-sama rin sila. Pero shoutout pa rin sa mga kuya dito, ng mga gang. Shoutout din sa mga tropa natin na OG, mga kumpare natin na OG. Na hindi na akong papangalan pero alam nyo na kung sino kayo. Shoutout sa inyo dahil kahit pa paano, nairaraos nyo, nalilid nyo yung mga bagong generation sa mas magandang way.
Yeah, ano pa ba? Yung kayo, yung mga nakikita nyong ano, pwedeng, yung mga nakikita nyong pwedeng pagkakamali ng mga hip-hop dito, yung mga nagiging issue. Tulad ko, marami ako na-encounter dati na makukulit. Kayo, yung mga ganun. Ako lang, pag pag may nag-event na hindi kilala, parang tinutulugan nila eh. Oo. Dapat suportahan tayo kahit sino, di ba? Oo, yun din. Kasi parang ang nangyayari sa iba, pagkatapos nilang sila yung pakinggan, hindi na sila nakikinig doon sa iba eh. Parang pagkatapos sila kumanta, lalabas, no? Oo. Hindi, Ako, sa akin, ganun din talaga. Kahit rin kalugar naiiwasan. mo, type shit talagang, kalugar mo sila. Wala akong ibang inaano. Wala akong ibang inaano. Dito lang sa Novaliches, marami talagang, kung tutusin, malakas sana, di ba? Pero, ayun dapat talaga suportahan. Kasi, local scene, tangina, hindi mo akalain pag nag-boom yung inaano mo. Diba? Malakas, marami talaga dito. Tsaka yung ibang kasabayan ko kasi hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin naman. Hindi naman nahinto. Ang kaibahan lang, syempre pagka hindi ka rin member ng gang, medyo mau-OP ka ng konti sa mga event eh. Totoo. Dahil dama ko yan. Ano sila eh, kanya-kanyang bilog na sila. Pupunta yung ganitong hood. Syempre sila lang yun. Oo, dama ko yan. Kung hindi ka man member ng gang nila na may event ng gang ipupuntahan mo, gusto mo lang mag-perform, pwede pa rin naman. Yeah, obligado ka talaga magsama. Oh. Yun lang naman yung nakikita kong minsan may mga taong na-OP. Parang nangyayari, kadalasan ngayon, event na lang siya ng gang. Tsaka masyado na silang artista. Oo. Pero malakas pa rin, di ba? Hindi pa rin naman nawawala yung ganun. Kasi part pa rin ng hip-hop yan eh. Pero malakas talaga. So, malakas talaga. Lalo ngayon, marami na ako nakikita dyan. Dati kasi, hanggang ngayon naman, dito sa namin, ako lang talaga nag-rap dito. Meron man nag-rap, doon na sa may bandang palengke na dyan. Ngayon, dumami na sila dyan. Meron din sa bandang taas. Yun, ganun. Ang lang, humigpit ngayon eh. Yun din yung disadvantage ngayon, kumpara sa dati. Humigpit na hindi ka na makapagpa-event sa court. Nang late na matatapos. Ganun. Dati, umaabot siguro, kami alas 12. Dahil rin sa new normal, dahil sa COVID. Inaabot kami alas 12 dati. Ganun ka haba yung event alas 12, alauna. Ngayon alas 10 na lang eh. Kasi nasipat ko pa yung mga event dati talaga. Wawarningan ka na. Hanggang alas 10 lang kayo, hanggang 10 PM lang kayo, ganyan. So yung event, mabibitin talaga. Yung organizer, mapipilitang mag-umpisa na maaga. Ang problema naman, pag nag-umpisa ka na maaga, walang pupunta. Diba? Totoo. Totoo. Kumbaga, yung mga rapper kasi, mga tropa natin, may mga trabaho rin kasi. Tsaka may ginagawa. Pwede yan 7 PM onwards. Yep. Ayun talaga yung start. Yun yung start. Nag-i-start siya 8 PM. Ganun siya. Wala. Mapipilitan ka talagang mag-bar ka talaga. Yep. Tsaka yung isa pang mapapansin ko mula dati, yung sponsors talaga. Kulang na ulan tayo sa ganun eh. Pagka, lalo dito, pero ang lakas talaga Miss sana. Gay. Yun. Doon yung malakas. Ayun yung mga sponsor. Doon napupunta yung mga sponsor. Pag Miss Gay, over budget yan. Wala nang problema organizer dyan. Lahat ng pa-premium niyan, sagot na. So parang hindi pa rin talaga nila nasisilip yung rap, no? Hindi pa rin talaga nila nasisilip. Nag-i-sponsor naman, pero dati, sasabihin, rap na naman, mga ganun. Gulo na naman. Siguro dahil din sa mga away na nangyayari. Pero hindi, may nagka-disiplina naman na maayos. Nila ata sa sa mga nag-islaman, parang nagkakagulo. Hindi, sa ganun, sa yung mga Islaman na ngayon, ako hindi rin ako buo talaga yung suporta ko sa ganun, or hindi sa 100% siguro 60% lang ako doon, kasi okay naman yun basta nasa tamang lugar. Kaso parang doon nagsisimula lahat ng nagkakagulo doon na. Dati naranasan namin yung ganyan, ang lala talaga. Sabi ko, pinagsabihan ko na sila, bounce lang. Banggaan lang ng balikat, jive lang. Sikuhan na ng mukha. Ang nangyayari, pagkasarapan na sa kumakanta, magmumula sa likod, may dyan parang lilipad eh.
Mangbabalikat, mananadyak. Siyempre, yung nasa harap gaganti yun Doon na nag-uumpisa yung palitan nila. Wala na, labo-labo na. Dati, event namin Gulo na yan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Pero 2 beses ko kasi silang napahintuan ng sounds. Labag sa loob ko yun. Kasi tropa yun Lalo yung iba, mga veterano na, meron nga doon, OG na ngayon Bounce lang yan. Yung una, medyo na pahupa pa, nadaan sa sermon. Sumunod, tuloy-tuloy pa rin yung program. Ngayon, yung kabilang grupo naman yung kakanta. Hindi naman din nila masisi yung mga tao dahil ang sabi sa akin, hindi rin nila alam kung sino yung mga yon na pumunta sa event. Ngayon kami, syempre, pag mag-e-entrance dun sa court, papapasukin namin. Hindi namin alam na ganun pala kalala. Diba? Kadalasan sa mga yangin yan May tinamaan na bata. Ngayon, yung tinamaan tumalsik. Nagsumbong sa tsuhin. Yung stana tsuhin. Ngayon, itong grupo na kumakanta, okay na. Jive na. Kung kailan paayos na yung Islaman, medyo hindi na sila nagsisikuhan, hindi na sila nagsusuntukan. Yung mga tao dun sa lugar na pinaggaganapan namin ng event, kasi hindi rin kami taga dun Baga sugal lang din yung pagkapa-event namin dun. May mga tropa. Ngayon, yung mga taga dun, nakikihalo na sila sa Islaman. Hindi na Islaman yung habol nila. Suntukan na. Gusto na nila makipagsuntukan talaga dun. Tapos, dun sa likod ng court, meron na yung tsuhin nung bata na syempre event yun para okay sa kanila na mag-inom-inom. Syempre mga nakainom na gusto nang awayin tong mga mga nag-iislaman, yung mga nagpe-perform. Hindi alam nung mga nagpe-perform or hindi alam nung mga tropa na nagpe-perform na napahintuan namin ng sounds. Malala na yung inaawat namin sa likod na pwede nang magkagulo talaga. Mamaya ang iniisip kasi namin doon. Dapat talaga vibes lang. Ang iniiwasan namin may maglabas ng itak Yun talaga. Vibes lang pero di ba? Tsaka kalmahan lang. Tsaka laro lang. Mawawala yung event, masasayang dahil pinagandaan namin yun. Totoo. Alam ko, anniversary ata ng studio yun, kung di ako nagkamali. Open court yun. Open court yun. Gastos pa yan, Totoo. Pangit pa rin, may mga sa gilid. Maaamoy mo talaga pag ikaw yung organizer, ikot-ikot ka. Sisitahin mo syempre, kaso pag lagpas mo, gano'n na naman. Sa'yo okay lang, pero paano sa mga lokal talaga doon yung mga taga doon kasi hindi nila maintindihan agad yun. Sabihin nila, ba't kayo nagpapapunta ng ganyan dito? Baka kasi isipin nila kupal kang organizer, diba? Sa atin okay lang, pero isipin mo yung alimbawa sa may-ari ng bar. Tayo kasi malalagot. Nakaka-turn off dun sa may-ari kasi maamoy hindi naman natin yun, abot natin yun Ito mga batang to. Pero pwede naman yun siguro sa labas ng venue, layo ka konti. Omsim. Ganun Ilugar lang. mo. Para pagpasok mo ng venue, good vibes ka na lang, hindi ka na masyadong magkukulit, feel mo na lang yung kalmado na lang, di ba? Damahin mo na lang yung event, damahin mo na lang yung nagpe-perform. Yep. Yan, kayo, may na-encounter ba kayong ganun? Ikaw? Ako, yung mga sige, sabihin na, yung mga ropas na mga pinapalabas talaga sa event dahil makukulit talaga. Pero hindi naman namin yung mga kadikit namin sa Ghetto Boys Club. Yung mga kakilala lang, mga nakikita ko lang na mga pinapalabas talaga ng event. Ayun, nakaka-encounter ako ng mga ganun. Rin kasi, pagka minsan tropa, pagka papalabasin sila ng venue, medyo kasama Hindi naman namin kasama yung kakilala lang namin sa event, yung na-encounter ko na unang beses na ganun. Kilala talaga namin sila. Minsan may mga hindi kasi may iwasan makulit pero ngayon kahit papaano nakikita ko na nakakadisiplina na sila. Sim, okay na ngayon. Medyo bumabalanse na mga tropa. Natuto na yung mga tao ngayon natuto na tayo. Tsaka wag na sila masyadong magdadala kasi mamaya magkaroon ng kapkapan. Mahirap. Totoo. Naranasan namin yan dati dyan sa Fairview. Pumasok talaga yung pulis. Ang natatandaan ko pa nga nagpe-perform nun sa M-Site. M-Site nagpe-perform. Pulis, taas lahat ng damit. Taas lahat, pantaas. Wala bakit? Nangangamoy na ba? Hindi, kasi yung venue nun medyo maliit, apaw yung tao. So, pasok yung pulis. Ano lang naman, maayos naman silang, hindi naman sila agad papasok. Sasabihin naman nila kung ano yung pakay nila. Parang, part ng duty, ganun. Totoo. Nire-respeto naman natin yung ganun.
Kaya huwag kayo magdadala. Yeah. Bale, mag-break muna kami after a minute. Magbabalik ulit ng Check It Out Podcast. Yeah! Peace. Check it out. Yo, nagbabalik ulit kami dito sa Check It Out Podcast namin. Ako nga pala ulit si Melo. LL Gustav. Frosty from V8. Yon, balik tayo sa What's usapan natin. Paalala ko nga lang pala ulit yung sa mga gusto mag-sponsor, sa mga gusto magpa-promote, Yup. logo placement, yung mga gusto magpa-plug ng mga negosyo nila. PM lang kayo para makikita nyo yung mga logos nyo dyan all the Slide. time. Yeah, PM lang kayo. At promote nyo ulit yung mga page nyo. Ayun lang, Ghetto Boys Club, 1KG, Ars Visual, sa mga magpapashoot, edit. Yan. Chat kayo sa akin. Ilalagay namin yung mga social media links sa description. Tapos sa Facebook, sa comment section makikita nyo. Swaga Boys, Saint Gang, Yon. mga rapper sa Montalban. May mga ano bang ano nyo? Yung mga future plans nyo sa mga hustle. Ako, Diskarte, syempre. Future Aslin, no? Mm. Ako, siguro sana, kung tumagos, ito na yung maging trabaho ko. Yung, Oo. ito na, Mas diba? maganda Kasi, nga maging full-time dyan. kung tutusin, tamad talaga ako eh. Diba? Tamad talaga ako eh. So, kung makakatagos. Kung hindi naman, marami naman diskarte sa aguardiente. Hindi yung illegal Oo. Marami akong diskarte na pumipera talaga ng malalaki. Maraming ganun. Internet hustling. Yup. Mas lalakas yan next year. Tsaka marunong din ako ng advertisement. May alam ako sa internet. So, sana yun, Sa future. mga sa mga naghahanap ng creative team, pwede kami. Yup, totoo. Kahit sino sa amin, Totoo. pwede kayo mag-chat sa amin. Pwede tong maging scriptwriter. Totoo. Yup. PM nyo lang. Ilalagay namin yung mga social mga media future links. hustling mo. Ayun, nagtitinda ako ng di ba? Mga baggy short. Tuloy mo lang yan. Pinopost ko sa Facebook, mga t-shirt. Dapat yan mo yan. I-push mo pa kasi sayang konti na lang matatapos yung taon. Ayun, tulak Ako lang wala ng eh. tulak. Sa clothing kasi medyo laylo ko ngayon. Ang meron lang ako, merch lang ng studio. Balik may gustong bumili, yun lang. Hindi pa ako makapag-stock na marami tsaka wala akong maisip na clothing ngayon eh. Yun lang, may merch lang yung studio, Rage Music Records. Sa mga gusto lang mag-avail, gusto lang sumuporta, yan, pang budget din namin para sa mga susunod pa namin podcast. Yan, ilalagay ko yung picture dyan. Magka-flash yan dyan magka-flash yan dyan sa screen nyo in 3, 2, 1. Yun, ano pa? Ano pang mga balak mo? Mga balak mong diskarte. Bukod sa binibenta mo ngayon, ano pa ba yung mga gusto mong ibenta next year? Nakapag kaka-apply ko lang kanina sa bombero. Uy! Papatay ka ng apoy Yun, natanggap tayo, di ba? Paano yun? Nag-aaral ka? Sa pa ako? Parang pag nagbigay sila ng sa akin, pondo sa akin, di ko muna tatanggapin kasi hawakan na yung oras ko pag ganun. Sa bakasyon ko na kukunin. Oo nga, paano yun? Nag-aaral ka nga? Ayun nga. On call. Ako, volunteer pa lang. Hindi ka pa dun sa Parang bina-background Hindi ka pa dun sa check barracks. ako. Hindi ka pa sa barracks. Hindi, nandun naman ako, Oh? Kaso background check. Kanina nandun ako So, pag gumawa ako ng sunog dito kala Kuya Melo, malapit lang siya. May bumbero na tayong tropa. Yup. Maganda, marami rin akong kakilalang bumbero dyan sa may kabilang barangay. Mga dating tiga dito sa Uyo. Barangay Bagbag. Mga yan. Mga volunteer. Volunteer din kila Master Raiden. Yan, dyan sa may Talipapa. Tsaka marami pang papasok na Marami pang papasok na hustle next year kasi nag-improve na rin pati yung nag-improve na rin pati yung fashion. Tsaka baka pala matuloy din yung Ghetto Boys. Hindi pala, baka matutuloy din talaga yung merch namin sa Ghetto Boys Club. Yan. Ang dami na naming idea. Ilalatag na lang. Unti lang. Kasi yung version 1, palpak eh. Okay Pero, lang yun, diba? men. Okay lang Lesson yun. lang. Lang yan. Process lang. Unti-unti. Totoo. Alam nyo naman kung saan kayo nagkamali. Sim. Yun lang yun. Kumbaga, susunod. So, may idea na kayo. May iwasan nyo na yun. May iwasan nyo yung naging error para makapagtuloy-tuloy. Kasi mahirap din yung parang lagi ka nagsisimula.
Kailangan, pagkatapos mo sa 1, kailangan mga number 2 kayo. Tuloy-tuloy. Mahirap yung may i-stack ka sa 1. Tsaka may mga tropa ngayon, nakikita ko marunong na rin manahi. Oo. Yung mga tropa ngayon, gagaling manahi. Ang dami na. Nag-invest din sila talaga ng skills dun sa pananahi. Kasi ang dami na rin yung mga jacket na galing ukay-ukay na branded. Yung dalawang brand na pag-iisa nila eh. Nakikita ko rin yan. Wala na ngayon yung sobrang bago nung merch. Nagagawa ng paraan. Ang galing. Nag-improve na rin talaga yung fashion. Hindi lang yun. Sombrero. Gumanda na yung quality ng sombrero ngayon. Dati mabilis ma-deform eh. Mabilis malukot. Oo. Tapos, sa t-shirt, creative na rin yung pagkakagawa eh. Tsaka, hindi na yung basta ngayon na, dati kasi syempre, bili ka lang ng plain. Ngayon, hindi na eh. Masuri na rin sa tela eh. Yung mga local brands nga, tumatagos na ng ibang bansa eh. Yung mga gusto nilang tela, yun talaga binibili nila. Tapos, syempre, respeto natin yung presyo nila. Oo, talaga. Hindi, hindi lang naman yung brand yung binayaran mo eh. Kumbaga, pati yung pangalan, kung paano quality. nila ginawa, kung ano yung pinagdaanan. Yep. Chinelas nga ngayon eh. Kumbaga, anong tingin mo dyan sa mga upcoming style ng mga merch? Bilang ikaw, syempre, mas bagay sa'yo yan dahil mas pasok sa panahon mo. Good luck lang, good luck. Di ba? Hindi, ano ba? Yung mga yung sa tingin mong sa tingin mong kung kanino ba bagay, pang ilang taon. Sa mga di ba? Sa mga... Ano bang ngayon, mas uso ngayon? Kasi nauso na naman ngayon yung mga oversize eh. Di kasi ako nag-ano eh. Nagkaroon ng fitted, tas ngayon oversize ulit. Sakto lang talaga sa akin eh. Tas mahaba yung short ko, di ba? Pero sa mga forma, sinong mo? Yung, tawag doon, yung parang tinitingnan, sa forma, sino yung tinitingnan mo dyan? Si Madman na akin eh. Yun, okay din yun. Magaganda na rin mga magaganda na rin yung mga damit na sinusuot nun ngayon. Kaya sa mga gusto mag-sponsor, yan. Pwede to. Eto, kita nyo naman yung dating yan. Pwede nyo tong kuning model. Kahit siya na lang, hindi na kami. Support. Support na lang kami. Open yan. Ano nyo lang siya, message nyo lang siya. Okay yan. Makikita nyo yung Facebook account niyan sa description nitong video. Pag gusto nyo na mag-model ng brand nyo, pwede. Yup. Yan binigyan na namin kayo ng idea. Tsaka mura lang. Hindi nyo na makikita. Kasi nakita nyo naman na eh. Nandyan na yan. I-PM nyo na lang. Gusto nyo ng model na maraming tato. Lapit kayo sa akin. Yup, Tsaka maganda tindigan yan. Hindi kayo mapahiya dyan. Kayo, yung yung bukod sa sa hustle, syempre yung lifestyle. Pagkatapos ng hustle, syempre yung lifestyle eh. Yep. Ayun talaga ako. Ano bang nyo? Mga future saan nakikita ako. Sa lifestyle ba, medyo ba kayo? Yung medyo magastos tignan? Ako, gusto ko lang din tumagos ng ghetto. Gusto ko tumagos ng ghetto. Yung hindi naman pupunta sa rich neighborhood. Kumbaga, medyo makaalis lang. Kasi, yung sa tinitira ko, di naman sa ang gulo rin talaga eh. Di ba? Marami naman yan. Mo, yung kada tatambay ka, kada poste ka, kahit wala kang dala. Papalingong ka eh, dahil sa mga, di ba, sa mga tao sa lugar. Kumbaga, pero proud ako doon dahil doon ako galing. Talagang ghetto talaga ako, kumbaga. Ayun, yung lifestyle marami namang dyan eh. Marami naman ang talagang nagdaan dyan. Ayun yung gusto kong lifestyle na makahalis man kahit paano. Pati yung pamilya ko. Oo, yan. Tsaka sila mama, masafe ko rin. Kumbaga, malagay sa tahimik. Then, ayos na ako doon. Ayun, ganun din ako sa sinabi niya, di ba? Makalis lang ng kahit konti. Di ba? Para payapa naman ng konti, di ba? Para maiba naman, di ba? Hindi na yung sobrang ingay. Hindi man yun dahil minsan mamimiss mo rin talaga, pero kung balikan mo man, saglit na lang. Para lang hindi ka lang din talaga makakalimot. Kasi parang sa ingay ka na lumaki. Parang naman, payapa naman. Paano mabago naman. Magbabakasyon ka lang, hindi nag-aalinlangan. Pwede mong iwan yung hassle ilang araw para, ngayon kasi kailangan tutukan mo eh. Parang ngayon yung pahinga mo. Ngayon, isang araw, sapat na kasi kailangan mong bumawi. Yung isang araw na ipapahinga mo, ibabawi mo yun ng 3 araw eh. Ganun eh. So, papalitan mo talaga ng tripling sipag yung mawawala sa yung araw. Ninja pero, yun nga.
Ito lately, nakita ko rin sa Facebook to, anong masasabi nyo dun sa yung mga bumababang edad ng mga maaga nilang sinusuko yung mga buhay nila. Shit. Oo. Yan, bilang kayo, syempre, hindi nalalayo sa mga edad nyo yung Sa mga kaedad ko, meron din naman, pero sa ngayon kasi, mas pabata ng pabata, no? So, tingin nyo, ano ba yung mga nagiging rason nun? Nakikita ako siguro dahil sa social media, mas palambot ng palambot yung generation natin ngayon. Ako, nakikita ko lang kasi ako para doon masyado akong matalino para gawin ko yun. Ang dami kong nakikitang way. Kumbaga, nakikita ko lang dahil din siguro sa kakaisip nila lang social media, mas masyado na silang lumalambot kasi, kumbaga, mas inaano na nila yung mental health. Sa lugar nga namin, pag mental health, ina, ano yan? Bading Hindi naman sa pag-ano, di ba? Kumbaga, wag ka lang maging masyadong malambot. Huwag kang mapapalamon. Lahat naman tayo dumadaan kasi, kumbaga, isipin mo lang kahit gaano kahirap yung sitwasyon mo, may mas mahirap pa sa sitwasyon mo. Di ba? Kumbaga, ayun yung nakikita ako sa mga, kasi pabata yung mga nagpapaano talaga di ba? Grabe. Nakakaawa rin sa, yung awa, hindi mo mawala kasi isipin mo, lumaban din naman sila Nga lang talagang sa ganung paraan nila tinatapos yung buhay nila. Ngayon, maano ka nga lang, mabato ka nga lang ng teacher mo, pagalitan ka lang ng teacher mo, papatulpo mo na yan, di ba? Ikaw. Ayun, iwas-iwas tayo sa pag-ano natin, di ba? Sa pag-iisip. Mga lalo sa mga social media talaga yun di ba? Kasi parang mas open yung open yung bashing Parang ako lang yung naiiba Parang hindi ko iniisip yan Mga ganyan Hirap pagka dadalin mo siya ng dadalin. Masyado nilang iniisip yung mga bash. Mga comments, mga opinion. Wag nilang pansinin, di ba? Kung saan kayo masaya. Yun nga lang. Sa mga susunod na taon niya mas magiging open-minded pa yung mga nasa paligid natin. Nga lang, talagang may disadvantage din talaga yung mga kalayaan. Hindi yun hindi yun mawawala kasi ang Pinoy kasi once na ang Pinoy kasi pag napagbibigyan sumasamantala din. Pag nasamantala nila yung kaligayahan nila tapos nabasag yun, parang basag na yung nila yung isip nila nag-iiba bakit kaya ako ganun? Bakit kaya nila ako may pagbasagan ka lang, di ba? Bakit kaya nila ako parang hindi sila sang-ayon sa kung saan ako masaya? Tsaka dapat wag mo rin iisipin yung mga comment nila sa'yo. Comment lang marami na. Yung iba kasi diyan bayad Totoo. Buti nga may nag-aano sa'yo Yung iba nga nobody lang di ba? Ano bang niyo diyan yung sa comment nyo dyan sa sa mga yung mga nakikita natin sa streets na talagang sobrang ghetto nila na marami minsan sagasa na rin minsan sagasa na rin sila yung sobrang kukulit talaga. Anong comment nyo sa ganun? Minsan nakikita ako sa mga kasi kami ng tropa ko iba talaga kumbaga nakikita lang namin talaga na kumbaga yung paano sila lumaki. Kumbaga part din kasi ng pagkalaki nila, part din ng pagkabata nila yon. Masyado silang, ayun kagaya ng sinabi mo, masyado silang laging napagbibigyan. Naalala ko na yung term pala, yung mga nagiging mapusok. Yun. Wala nang wala na yung, dati nung bata kami, laging may kumukutos na kuya Laging merong rank up sa namin kumbaga, pag makulit ka, kukutusan ka ng mga kuya dito. Hindi pwede yung, ngayon, nakikita ko kaya ang dami na rin sigurong mapupusok, wala na kasing, pag kinutusan mo yan, tapos barangay ka dyan. Parang sobrang mali mo diba? Tapos mabibidyoan ka. Kaya minsan sa video, hirap humusga dahil hindi mo nakita yung buong pangyayari. Totoo. Ang nakita mo lang, kinutusan one-sided lang. Hindi naman kita ron yung dahilan. Pagiging makulit niya, pagiging makulit. Diba? Yun nga. So, ayun yung tingin ko sa mga pusok talaga, hindi sila nakukutusan. Naranasan ko rin yan Iba pa nga dati, papaluin ka talaga ruler, papaganunin yung kamay mo, makulit ka, diba? Naalala ko nun, ng PE namin, nang hubad kami ng short. Uso kasi yun Uso yun. Di huli kami, guidance. Gaganyan yun talaga yung kamay mo. Yung ruler talaga na bakal. Talagang babakat talaga dyan, mamumula talaga yung babakat talaga yung sa kamay, sa palad mo. Talagang pag gumawa ng kasalanan Pero pagkatapos nun, mangiyak-iyak ka konti. Pero lilipas yun Hindi mo rin iti-take as as na-hurt talaga yung feelings mo.
Kasi ikwento, napalo nga ako ng lakas eh. Parang minsan, dati proud ka pa eh. Ngayon, hindi eh. Parang, pag pinalo mo yung bata, pwedeng, kundi ka tulfo. Magte-trending ka talaga sa social parang media. mas mali pa yung mga tumatapik eh. Di ba? Oo. Minsan kasi, kailangan din talaga yung ganun. Ewan ko lang, siguro, meron pa rin naman ganun kasi no high school kami, may ganun pa eh. Talagang naranasan mo, babatuin ka talaga ng chok. Talagang pag tumama sa yung chok, solid. Mararamdaman mo talaga. Kasi ako, ilang beses din ako na-drop out sa school na. Home study. Oo. Grade 7, grade 8 ako, home study ako eh. Okay din yun Buti nga hindi pa ako na-drop out eh. Tama lang yun. Tsaka lesson pa rin. Kaya siguro ako naging ganito na kabait. Hindi ko naman masasabing mabait ako. Baga, naputol lang yung sungay ko dahil na rin sa mga, buti may mga sumasaway pa rin. Kaya, ayun. Maganda na rin yung ganun para may guidelines. Tsaka ang lakas kasi talaga manlamon ng social media ngayon eh. Kaya yung mga, may kakampi sila eh. Tsaka mas ngayon, mas nakakalusot sa classroom. Oo. Kasi, dapat na itatago yung camera. Hindi tulad dati, cellphone, keypad. Takot na nga yung mga teacher. Paano mo pagagamitin sa classroom yung keypad? Hindi ka naman makakapag-picture doon, hindi ka makakapag-video. Ngayon, takot na nga yung mga teacher sa estudyante. Kaya ang teacher ngayon, medyo ilag na rin talaga sa mga estudyante. So, depende na lang kung may teacher talaga na parang mala-army talaga. Talaga, yung mga terror, aabutin talaga kayo dyan. Mga AI ngayon niya, umakalat na, no? Oo, lalo AI. Bagyong uwan ba ito? Shara madre. Hindi ka matatakot. Ang lupit na Sierra Madre nagsasalita. Kinokontra yung kapangyarihan ni Uwan. Yeah. Kaya yung sa balita, yung may nasunugan, pumunta doon yung mga bombero. AI lang pala. Yung sa Tondo yun yung truck. Daming nag-trending kasi kagad yung post. Oo. So, pinuntahan siya ng mga bombero. Pagdating doon, wala naman palang nangyayari. Yun ang AI yan. Yun din yung disadvantage ng AI. Ayun, kayo, sa tingin nyo, ano yung advantage and disadvantage ng AI sa panahon natin ngayon? Ang advantage talaga niyan, yung mas mabilis na trabaho. Tsaka yung mga trabaho mas handy. Mapa-cellphone, computer. Yan, sa mga ganun. Kahit na, kung wala akong computer, kailangan mo gumamit ng AI, pwede ka nang mag-rent sa mga computer shop eh. Advantage dun, Pero mo, itatype mo na lang yung command mo, tapos makakapag-produce ka na ng picture. Solusyonan yung mga hindi, di ba? Mga hindi kaya. Oo. Meron. Kaso, yung mga voice over. Itatype mo na lang yung words kasi, tapos kusa na siya mababasa. Ayun yung sa AI. Ang ganda pa yung iba, ginagamit sa kalokohan eh, di ba? Ang ganda pa ng boses. Yun nga lang, iba pa rin kasi talaga pagka totoong tao yung nagsasalita. Visualizer ko nga puro AI yun. Okay yun. So, para sa ganun, kasi ang advantage din yan, makakatipid ka kasi maraming libre. Daming gumagamit nun niya, pang visualizer. Maraming libre sa internet na makapakinabangan mo ngayon. Yung sa inyo, yung sa music video nyo, angas nun eh. Yung uso, yung galing yung galing out of space na ang galing eh, no? Si Ars, kakaiba natin yung mga naiisip ni Ars eh. Yun eh. Nakita ko na yun bago pa mag-trending. Sabi ko, okay din yung ganun. Nakita ko sa inyo. Okay din, maganda rin siyang i-apply. Bagay din. Kasi maganda rin yung pagkakagawa ng program. Pang transition niya, di ba? Pang transition din. Galing, tsaka sa mga creatives naman dito sa mga nakapaligid sa atin. Dito sa Novaliches, maraming creatives dito eh. Oo. Kasi ito yung dito sa atin, napapansin ko na itong mga nakaraang taon, marami dito sa lugar natin, sa Novaliches or sa mga kalapit man, marami ditong yung sari-sariling diskarte na rin. Yun din ng advantage dito sa atin eh. Marurunong mag-DIY. Talaga. Kumbaga walang masyadong tools eh. Ganun siguro talaga kasi hindi naman ganun kayaman dito sa lugar natin. Dahil din doon kaya maraming mayayaman. Naging magaling din. Struggle din talaga dito sa lugar natin. Struggle ng artist talaga dito sa lugar natin. Budget talaga. Nandito tayo sa medyo ghetto na lugar. Ano naman natin yun? Novaliches. Traffic pa. Ngayon, yung mga ibang mayayaman din dito sa atin, parang pagkukuha sila ng creatives dito sa atin, since nandito tayo sa lugar na Novaliches, parang
taga dito ka lang naman eh. Parang hindi ganun kataas yung halaga mo. Totoo diba? yun. Totoo yun. Nababawasan. Ganun. Bilang kalugar naman eh. Malupit dyan sa mga birthday. Yung diba? magpapapicture. Operan mo ng 2.5. Tatawad pa ng 1.5. Tapos kung makahingi ng output, kinabukasan, kinagabihan. Diba? Alam ni RC yan. Parang kala mo, isang pindot lang eh. Parang, sige, kung pwede lang na pagkatapos, isend mo na kahit may mga mali-mali pa. Kung hindi ka, tapos pagka gano'n naman ginawa mo, magagalit din sila. Bilang ikaw, para gumanda rin yung color grading mo pa yan. Kailangan yun eh. Diba? Parang siguro, halimbawa ako, taga dito ako, mayaman ako. Kukuha ako ng taga Makati na creatives. Pero yung lifestyle nun, kaparehas lang din na sa atin. So nagkakaroon, syempre taga Makati siya, so kukunin ko siya, tas kung ano yung binigay niya na presyo, na rate, masusunod yun. Kasi nga, dahil tiga dun siya sa Makati. Parang nagkakaroon din ng advantage yung lugar. Ngayon, kung pwede nga lang sabihin na ang client mo tiga dito sa tiga Novaliches, sabihin mo, hindi po ako tiga Novaliches eh. Di ba? Para lang tumaas yung rate mo, di ba? Kasi iniisip nila, kalugar naman eh. Nga yung lagi hindi ka naman mamasahe ng malayo eh. Paano kung walang motor? Ang traffic dito sa atin. Sayang yung skills. Di ba? Ilang taon, airport skills, ilang taong pinaganuhan yan. Mahirap din. Kumbaga, hindi rin biro. Shoutout sa mga low baller dyan. Yun. Last topic tayo. Bale, ano bang mga dahilan kung bakit kayo nagka-interest sa rap? Ako? Siguro, shoutout sa tito ko. No, right, what's up? Nung bata pa lang ako, talagang yung mga uncle ko, kung di man yung mga metal, rap talaga eh. Diba? Mga uncle ko, ganun eh. Ganun. Mas nauna ko lang natipuan yung rap. Yata yun, 2014, 2015. Si si Koy na yun eh. Na yun. Okay. Putok na si, naman si Bugoy eh. Pagka dati naman na siyang putok. Hindi lang ganun kabilis agad. Kumbaga, pinroseso niya kasi. Sa lugar kilala na siya nun. Sa lugar kasi namin, puro yung mga rap nun. Mga rumaragasang kataga. Dati pa yun. Usong-uso yun. Ganito, diba? Panahon namin yun. Soundtrack din namin yun. Tapos, mga love song, R&B, Curse One. So, yung narinig ko si Koy, ayos to. Then, pwede pa lang hindi masyadong pahirapan, di ba? Nung high school ako, first year, doon na 2018 yata yun eh. Doon kasi lumakas yung mga event dito eh, di ba? Bata pa lang ako, pumupulap na ako ng event, di ba? Tapos ayun, mga rapper doon, siguro doon din mga inspirasyon ko yung mga rapper dito sa Novaliches. Then 2019, Cry or the Orange Music. Di ba? Ayun, doon ako nakapagsimula. So minsan parang trip lang talaga eh. Ako hindi ko rin talaga inaasahan na hindi ko inaasahan na napuputok ako dito balang araw. Trip ko lang din talaga siya kasi gusto kong mag-rap. Masarap mag-rap eh, diba? Mas malayo kasi yung sa mga nakausap ko, parang tinitigyan nila yan na na dapat gawin mo siyang trip mo lang din kasi mas mahalaya yung oras mo para dyan eh. Para kung kailan ka lang bakante, trip ko, mag-rap ako. Tsaka mas natural. Pero yun nga, yung iba passion din kasi. Baga, kahit nagtatrabaho sila, parang hindi nila iniisip, nakikita sila sa rap. Para yun sa kaluluwa na lang nila. Ikaw, paano ka nag-rap? Ayun, sa mga, kada gigising ako, yung mga tito ko, sound trip agad, di ba? Iniidolo nila eh, mga naglilirikalan talaga ya. Parang parang gusto kong gusto kong subukan. Narinig ko sa kanila eh. Kinakanta ko pa yung kada nagkakantahan sila, Sirena, yung mga rap sa Glock 9. Timeless din si Glock 9. Hindi na yan. Kahit mag-retiro yan, sobrang daming kanta ni Glock 9. Andiyan ka na talaga. Isa rin sa mga idol yan. Hindi na mawawala yan. Yun, sa pinsan ko, Steel One. Uy, shoutout mo yung pinsan mo, syempre. Isa rin sa mga pundasyon sa South Steel One. Yeah. Galing mo palagi kung nasan ka, diba? Yun, magbe-break lang kami ulit for a minute. Magbabalik ang Check It Out podcast. Check it out.
Check it out. Yon, check it out. Nandito pa rin. Ako nga pala What's ulit si Melo. LL Gustav. Frosty from V8. Yon. What's Bale, up? update nga lang pala ulit namin yung mga gusto mag-sponsor, mga gustong magpo-promote, business plug, logo placements. Makikita nyo yan dyan sa baba all the time. Yup. PM nyo lang ako or PM lang kayo sa page, PM nyo lang ako para sa transaction natin. Yup. Para ganahan pa tayong magtuloy-tuloy at marami pang maganap. Malay nyo sa susunod, may mga guest na rin kaming mga tropa rin. Sa mga gusto rin mag-guest, chat kayo kahit kanino dito. Oo. Babae, lalaki, kahit sino sa inyo. Mas maganda nga, mas maganda nga yan, iba-ibang gender para malaman naman natin yung mga point of view nila. Yup. Tapos, ano ba? Shout out. Kayo, ano bang yung sa mga movement nyo, ano bang mga plano nyo dyan? Balak nyo ba siyang mas sugalan next year o gawin nyo siya as trip muna hanggang maging seryoso? Ayun, kagaya ng sinabi ko, sugal na rin talaga kumbaga. Sa ngayon, ito na lang din yung meron bukod sa mga discarding dito sa iba na Kumbaga, ayun, next year talaga, kumbaga mas magpo-focus kami na rarat kami hindi lang sa YouTube. Meron na rin kaming TikTok, IG, FB, FB page. Tapos Spotify next year, lalabas kami ng mixtape. Ayun, sugal na talaga eh. Diba? Yun, since may mga sablay tayong nagawa, mas gagalingan pa natin, di ba? Sunod na taon. Kasi mas sa inyo, mas marami pang pagkakataon para sa inyo dahil baka mas gumanda pa yung 2026. mas gumanda pa yung takbo ng social media sa 2026. Yun, at sana sa mga susunod na episodes nandyan pa rin kayo at sana magkaroon tayo ng mga sponsors natin. Supportahan nyo kami sa lahat ng mga negosyo dyan. Pwede kayong magpa-promote sa amin. Shout out nga pala ulit kay MC Louie of Homart Finest. Siyempre 1116 coffee para sa iced coffee namin kanina. Next week ilalunch na yung product na yan. Tapos sa JC Delights para sa kinakain naming cookies. Yep. Yan. Kayo, baka may mga gusto kong i-promote. Subscribe kayo sa channel namin, Ghetto Boys Club. Like nyo yung mga page namin, 1KG, Ghetto Boys Club, Ars Visual. Sa mga gusto magpa-shoot, edit, kahit mga photoshoot ng birthday nyo, kasal nyo, pupuntahan namin kayo. Yeah. Yo, Swaga Boys, sa mga taga Southville, St. Gang, galingan nyo lagi. Yon, ako naman sa mga tropa, Rage Music Records, sa mga tropang nagre-record dito, kita-kits tayo sa mga susunod pa. Yep. At ongoing pa rin yung promo card natin. Yeah, may mga nakakuha na nun eh. Bale, nihintay ko na lang yung mga susunod pa nilang schedule para sa record. Yep. At yon, maglalabas ako ng mixtape itong December. Abang na lang dyan. 6 na kanta yun. Tapos 360 mixtape. 360 degrees mixtape. Tapos anniversary ng ng Rage Music Records. Kita-kita tayo doon. Pinaplano ko na rin yan unti-unti. Target date niyan January 31. Big shoutout sa Matswin, Christ G. Yeah. Ano nga pala yan? Wala pang venue pero baka meron kayong suggestion para sa venue. Comment lang kayo. Pwede nating mapuntahan para makausap para sa mga Chat transaction. Sa mga gusto mag-sponsor para sa upcoming events. Yan, PM lang kayo. Matagal pa naman yun. Mapagpaplanuhan pa natin, mapag-uusapan pa. Yep. Yun. Ito nga pala ulit ang Check It Out Podcast. Ako nga pala ulit si Melo. Frosty from V8. Gustav, yup. Ayan, kita-kits tayo sa mga susunod pa na episode. Check it out. Check it out. Peace! Check it out.